naman sa ating top. Hear it! Inuulit po namin sa kabubukas lang ng kanilang telebisyon, lalo na yung mga taga Valenzuela City, may announcement po kaming natanggap mula sa inyong lokal na pamahalaan. Kaugnay ito ng suspensyon ng klase sa 7 pampublikong eskwelahan ngayong araw. Suspendido po ang klase sa Wawang Pulo Elementary School, Wawang Pulo Annex, A. Diato Elementary School, P.O. Valenzuela Elementary School, P.R. San Diego Elementary School, Polo National High School at Arcong Bato National High School. Ang impormasyon ito galing po kay Valenzuela City Public Information Officer, Ana Mejia. Para naman sa ating lagay ng panahon, patuloy na binabantayan pa rin ang pag-asa ang low pressure area na lumalapit pa po sa ating bansa. At sa pinakabagong weather bulletin ng pag-asa ngayong alas 5 na umaga, namata ng LPA sa layong 570 kilometro sa silangan ng Visayas. Nakapaloob dito isang Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakakaapekto ngayon sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Dahil dito makakaranas na maulap o papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan ng Kabikulan, Visayas at eastern section ng Visayas. Habang ang nalalabing bahagi ng bansa magiging maulap lang, ang papawirin na kung minsan ay may pag-ulan. Kaya para sa mga asahan natin lagay ng panahon, makibalik tayo ngayon sa pag-asa at makapanayam natin ang kanilang weather forecaster na si Sunny Paharilla. Good morning, Sunny! Yes, magandang umaga po, Lynn, at sa ating pong mga kasamahan dyan. So, Sunny, itong low pressure area na to, gaano kalaki ang chance na magiganap siyang bagyo rito? Sa kasalukuyan, medyo nagpapakita siya ng kahinaan dahil malakas yung tinatawag natin na vertical wind shear. And then, pero kasi may kasunod yan, may malaki-laki tayong convective system dito sa kanyang right side. So, pag hindi man ito mabubuo, ay malamang-lamang itong nakasunod ang mabubuo. As a matter of fact, ito rin ang sinasabi niyang isa sa mga models na atin pong ginagamit. So, kung itong di mabuo ka mo, yung isa maaari, anong pangalan? Ano kaya ipapangalan doon, if ever? Opo, may pangalan na po tayo, letter R na po tayo kung sakasakali. Alin man dito ang mabubuo na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility ay tatawagin po nating Ramon. Ramon. Okay, so within how many hours bago pumasok, if ever papasok itong susunod na bagyo sa ating si Ramon? Ay malayo-layo pa yon kung sakasakaling yung nasa labas ang mas magde-develop ay within the next 24 hours, hindi pa makakapasok po yun. At ito namang low pressure area na ating pong binabantayan, we will continue to monitor within the next 24 hours kung magde-develop nga ito. But as of this time, base din sa ating forecast guidance, ay medyo mababa po yung chance na ito yung magde-develop dahil medyo malapit na nga ito sa kalupaan. And then, okay, so Sunny, ibig sabihin magandang weather natin for today? Maaraw-araw pa? Sa Metro Manila at saka most parts ng Luzon, yun po ang mas magandang lagay ng panahon. But dito po sa Visayas at saka silang bahagi po ng Mindanao, ito ay medyo mas kalat-kalat ang mga pagulan po dito dahil sa Intertropical Convergence Zone. Alright, maraming salamat sa Sunny Paharilla, weather forecaster ng Pag-asa. Patuloy naman paglaki ng bilang ng mga nasawi sa magkasunod ng pananalasa ng Bagyong Pedring at Kiel sa pinakabagong tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Umabot na sa 76 ang bilang ng namatay. 66 dito nasawi sa pagdaan ng Bagyong Pedring habang 10 naman ang patay sa naging paghagupit ng Bagyong Kiel. Sugatan naman ang 65 tao sa paghagupit ni Pedring habang 9 naman sa pananalasa ni Kiel. Sa ngayon, patuloy pa rin ang monitoring ng NDR-RMC sa mga apektado ng baha dulot ng 2 bagyo. Samantala, bibisitahin naman ni Pangulong Noynoy Aquino ang ilang lugar na apektado ngayong araw. Dadalawin niya ang kanyang lalawigan na Tarlac, ang Bulacan at Pampanga. At ang hirit naman ng Malacanang sa mga bumabatikos sa hindi pagpapakita ng Pangulo sa publiko sa kasagsagan ng Bagyong Pedring at Kiel. Sadyang hindi daw kasi estilo ng Pangulo ang pagpapapogi. Pero hindi naman daw ito nangangahulugan na hindi nagtatrabaho si Pinoy. Nasanay raw kasi ang publiko mula sa mga nagdaang Pangulo na palaging dumadalaw sa mga lugar ng kalamidad. Ayon naman sa mga kritiko ng Pangulo, hinahanap daw kasi ng mga tao ang presensya ni Pinoy sa mga lugar na lugmok ngayon sa baha. Pero paninindigan ng palasyo, hindi raw mababago ang estilo ng Pangulo. Sa kampanya lang siya masipag umikot. Pero iba rin talaga yung hope kasi na nakikita mo na... Yung tatay mo. Oo, nandun na tumadalaw. Siguro yun naman yung yun lang naman yung parang... Yung hinihingi ng mga tao, pang-boost ng moral. On the other hand naman, syempre, ang iniisip din siguro ni Pinoy na baka makagulo pa siya. Syempre, yung mga tao aasikasuhin pa siya instead of helping out
the others. Oo, pero may And mga yun bantay siguro naman siya. iniisip Hindi niya, naman ha? siya. May mga kordon naman siya. Pero dati naalala ko Aayusin si naman yun. PGMA, pag kunwari ganyan, Hindi naman siya nilalapitan, ginugulo, no? niyaya po, sinahalikan, parang gano'n. Pero minsan din dito mahina din tayo in terms of protocol bilang tao kasi siguro dahil emotional tayo. Nakakalapit ka dun sa Pangulo, pero sa ibang bansa hindi dapat. Hindi talaga dapat. Oo. Dito hindi, takot lang mahingan ng calamity Ng fund o calamity. social fund. Laki-laki nun eh. Hindi ba Ano hindi naman ba yun? brief lahat na hindi na pwedeng basta-basta Meron ng inaabot? proseso. Hindi nga, bago. ang sistema kasi ngayon iniiwan na sa public works, Oo. sa DSW. Kita mo nga yung NDRRMC lumitaw sa pagdilig, may 1 billion sila. Pero hindi nila pwedeng gamitin na pambili ng mga equipment, mga ganyan. So tinanong si Yusek Benito Ramos, saan mo gagamitin yan? Eh hindi, may nakalaan na ho sa public works, ano. So iba-ibang sistema ngayon. Hindi na talagang... So, hindi siya pupunta. Anti-corruption Is there something wrong with his PR management? I mean, di ba? Usually, kaya siya Teka, pupunta rin pupunta doon siya. because it's a symbol of, okay, ako yung presidente niyo, ako yung pupunta rin dyan. Para hindi sa pakitang tao, pero ayun yung pakita na pakitang tao siya. Pero, so is there something wrong with his PR? Parang may sa sarili na sa rin na balance, hindi siya sanay. eh. Pero ilang beses na rin nabatikos ang ano niya, PR. PR. niya. Diba? Totoo din naman yun. Oo. Kasi kung photo pang problema, nasa isang lugar din siya nung Biyernes eh. Hindi nga lang baha, party. Diba? Medyo, oo. Yun ang... Pinicturean siya sana, tapos nilagay siya doon. Parang public works. Yung tatlo. Diba? Yung tatlo. Na may Facebook page na, by the way. Oo. Kung saan-saan na sila nalagay ngayon. Nasibak na yung gumawa nung... Graphic designer siguro na. Sibak na yun. I'm sure. Ngayon naman, makibalita na tayo sa mga kababayan natin na apekto ng mga pagbabaha. Dahil sa bagyong Pedring at Kiel, nasa Malolos, Bulacan ngayon si Susan Enriquez. Si Love ay nasa GMA Kapuso Foundation Warehouse sa Tandansora, Quezon City. Puntahan natin ang Santo Rosario Central School sa Malolos, Bulacan, kung saan may ma-evacuate pa rin ang mga naturang lugar sa kaugnay ng mga binahang barangay doon. At makibalitan tayo kay Susan Enriquez. Susan! Ayan, okay na tayo. Nakarinigan na tayo. Yes. Oo, matagal na kitang naririnig. Okay, Hi. magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga mga kapuso. Dito po tayo sa Malolos, Bulacan. Ito nakalipas sa bagyong Pedring at Kiel. 6 na barangay po dito sa Malolos, Bulacan ang nalubog. Kabilang po dito ang Santo Rosario, Cañate, Bulihan, Kaingin, Longos at Santo Niño. At hanggang ngayon ay lubog pa rin po ito. Kaya yung ating mga kababayan may 600 katao po ang kasalukuyang nandito sa Santo Rosario Central Elementary School. Dito muna sila pansamantalang tumitigil habang hindi pa humuhupa ang tubig sa kanilang mga lugar. Kaya ngayong umaga, bilang bahagi pa rin po ng ating tuloy-tuloy na serbisyong totoo sa panahon po ito pagbangon sa kalamidad, meron po tayong mga libreng pakain dito sa ating mga kababayan para ho doon sa mga may mga nasirang gamit, halimbawa yung mga appliances na madali na mga ikumpuni o i-repair. Meron po tayo dito nga buting-ting. Ayan, may mga mekaniko tayo, may mga technical staff tayo dito na pwede hong mag-ayos ng inyong mga nasirang gamit kung madali lamang ho ito ayusin. Meron ho tayong charging station dahil alam mo natin, isa sa naging problema dito yung kawalan nila ng kuryente kaya nahihirapan ho sila mag-charge ng kanilang mga telepono. So meron ho tayong paluto, cooking station, pwede ho magpaluto ng mga pagkain yung ating mga kababayan ho dahil yung iba wala ho diyang kalan, wala ho sila mapaglulutuan sa kanilang mga bahay. So yan ho bahagi ng ating serbisyo totoo na gagawin natin dito sa Malolos, Bulacan ngayong araw na ito bilang bahagi po ng ating pagtulong at pag-aagapay sa ating mga kababayan na sinalanta ng nagdaang kalamidad. Mula po rito sa Malolos, Bulacan, back to studio po tayo. Okay, maraming salamat Susan Enriquez. Ingat dyan. Samantala, walang tigil pa rin sinasagawang repacking ng relief goods sa warehouse po ng ating GMA Kapuso Foundation sa Tandansora, Quezon City. At salamat sa lahat ng mga nagpadala. Nandun po ngayon si Love Anuver. O Love, kamusta dyan? Nako, Igan, eto active pa rin yung ating mga volunteer na dumating ngayon. Sila naman po ay galing sa Police Community Relations Group ng PNP. At kanina nga madilim pa, nandito na sila at talagang nagbabalot na. May kita mo, Igan, talagang napakarami na po sa bilis po sa sipag ng ating mga nag-volunteer dito. Pati na rin po yung staff ng Kapuso Foundation. May kita natin halos wala na nakikilusan yung ating mga nagbabalot dahil sa dami na rin po ng mga mabilisang nababalot nila. At makikita nyo sa likuran din nila, itong mga sako-sako, no? Yan po yung nakahanda ngayong i-deliver ngayong araw na ito. Mga 220 po na sako po yan. At tapos
sa kada isang truck, isang 220 sacks po yung ibibigay yung i-deliver nila papunta po sa mga nasalantanga nitong bagyong Pedring at ni bagyong Kiel. At ngayon nga, tuloy-tuloy pa rin po sila hanggang mamaya po yan, dire-diretso po yan para po sa pagbabalota. Yan muna ang update mula dito sa warehouse ng Kapuso Foundation dito sa Tandang Sora. Balik sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Love Anjuver. Samantala, problema